Hawakan niyo ito! Tayo! Ibaw ng tulos! Kalasin ang lubid! Pasimula, naroon na ang tinatawag na salita na siya ng Isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na Lea. Pagkatapos nito, nag-uwian na silang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Alam niyo kung ano ang itatanong namin, kaya naniniwala kami naggaling kayo sa Diyos. Sumagot si Jesus sa kanila. Kung ganoon, sumasampalataya na ba kayo ngayon sa akin? Pero darating ang oras at dumating na nga na magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya. At iiwan niyo ako nag-iisa. Ngunit kahit iiwan niyo ako, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Dumating na ang ako ng kapangyarihan sa tunay na Diyos. Ipagkaloob mo sila sa akin o sa pamamagitan. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan sila at walang ako sa mundo. Hindi ko idinadalangin na ibukod ang aral, alang-alang sa akin sa mga sumasampalataya para sila'y lubos na magmamahal mo sa akin. Ama, gusto ko sana makasama sa pupunta. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Gumawa ang mga sundalo ng koronang tinik at ipinutong kay Jesus. At sinuotan nila siya ng kulay ubing kapa at isa-isa silang lumapit sa kanya at nagsabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." At pinagsasampal siya. Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao, Makinig kayo. Ihaharap ko siyang muli sa inyo.
Gusto kong malaman nyo na wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Malamig kasalanan niya! Nararapat na sa kanya! Tingnan niyo siya. Kasalanan siya! Narito ang lalaki. Nang lumabas si Jesus, suot ang koronang tinik at ang kulay ubing kapa, sinabi ni Pilato, "Tingnan niyo siya." Nang makita si Jesus na mga namamahalang pari at ng mga gwardya, sumigaw sila. Ipako siya sa krus! Doon na nila inilibing si Jesus. Kinaumagahan ng linggo, habang madilim pa, pumunta si Maria na taga Magdala sa libingan. Nakita niya na alis na ang batong nakatakip sa pintuan nito. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, Kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan kasamang nasabing tagasunod. Pareho silang tumakbo, pero mas mabilis ang isa kaysa kay Pedro, kaya nauna itong nakarating sa libingan. Yumuko siya at sumilip sa loob ng libingan. Nakita niya mga telang linen na ipinambalot kay Jesus, pero hindi siya pumasok. Kasunod naman niyang dumating si Simon Pedro at pumasok siya sa loob ng libingan. Nakita niya mga telang linen, maging ang ipinambalot sa ulo ni Jesus. Nakatiklop ito sa mismong lugar nito at nakahiwalay sa iba pang mga tela. Pumasok na rin ang tagasunod na naunang nakarating at nakita rin niya ang mga ito. Kahit na hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay muling mabubuhay, naniwala siya na muling nabuhay si Jesus. Pagkatapos nito, umuwi ang dalawang tagasunod. Naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito'y lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo. Pero hindi niya nakilala na si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo? sa pag-aakalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, Maria. Humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin ay guro. Sinabi ni Jesus, Huwag mo akong hawakan. Dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihing babalik na ako sa aking ama, na inyong ama. At sa aking Diyos na inyong Diyos. Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon. At sinabi niya sa kanila ang mga ipinapasabi ni Jesus. Nang takip silim na ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod na makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi,
Tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Si Tomas na tinatawag na kambal, na isa rin sa apostol, ay Ni Juan, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. sinasabi ko sa inyo ang totoo! Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugos sa akin ay may buhay na walang hanggan! Ngunit ang mga bagay na ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya, kayo ay magkaroon ng buhay. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay dalawang bagay. Kailangan muna nating sumang-ayon kay Jesus na tayo ay nagkasala laban sa banal na Diyos at may mga mali sa ating buhay, gaano man ito kaliit. At kailangan nating umasa sa katotohanan na si Jesus ay nagbayad ng lubos para sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ang kamatayan na nararapat sa atin. At kapag ginawa natin ito, malayang binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ngayon nang ang apostol na si Tomas ay nahaharap sa realidad na ito, ang tanging naibulalas niya ay, aking Panginoon at aking Diyos. Sa ngayon, kung nais mo, maaari kang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos kapag ginawa mo ang sumusunod na pinapatunayan ko, na nagkasala ako laban sa perpektong Diyos. Pinagtitibay ko na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay ganap na nagbayad para sa aking kasalanan. At umaasa ako sa kabayaran ni Jesus para sa aking kasalanan upang makatanggap ng buhay na walang hanggan at isang perpektong katayuan sa harap ng Diyos, aking Panginoon at aking Diyos.